Okay, ito mga sir, meron ginagawa si Kapulong na Honda Click na galing pa ng Isabela. Yan si sir, galing pa ng Isabela si sir. Sinadya talaga tayo. Para magpa full maintenance at ang ginawa ni Kapulong dito, CVT cleaning, total body cleaning, magneto cleaning, tapos sabay palit ng kulan, pati na rin yung magneto, nirepeat na rin natin. Tapos inintak natin lahat ng wire kasi medyo may kaedadan na rin yung motor. Kaya ginawa natin, chinik natin lahat ng wiring na posibilidad na makasira ng ECU natin. Napakamahal kapag yan ang nasira. Yan. Binalutan natin ng mabuti. Yun nandito. Yung ginamit nating electrical tape, yung yung may balahibo na electrical tape. Ha? Tapos yan, chinik din natin to. Nilagyan natin ng hose na ito yung number 1 sa dahilan na nagkakaroon siya ng short circuit dahilan sa pagkasira ng ECU, mag-check engine na siya. Tapos i-install naman natin ng MDL kasama yung busina. Gagawin natin diyan, magdo-dual contact tayo or loud saka sa stock horn yung gagawin natin. Dalawang relay lang yung ating ginamit para sa busina na dual contact at yung isa naman para sa MDL natin. Tapos kapag once na nag-i-install kayo nito mga sir, napaka-importante dapat mayroong fuse na mas malapit sa battery in case na yung wiring natin na to ay dumikit o nangat-ngat ng daga, dumikit sa ground. Yung fuse na malapit sa battery, siya po yung puputok. Huwag kayong maglalagay ng fuse na nasa taas. Marami akong na-encounter ng fuse na nasa itaas. Eh yung in case na nagkaroon ng problema sa wire dito sa pinakailalim, doon na nasusunog yung motor. Kaya dapat yung wire natin, ang fuse nun, malapit sa battery. At kapag busina saka MDL na pinagsabay nyo sa isang fuse, kung yung standard nya 10 ampere, gawin yung 20 ampere or 15 para hindi mabilis pumutok. Puputok lang yon kapag nagkaroon siya ng problema. Kaya dapat yung fuse nyo malapit sa battery. Parang yung stock na fuse natin, mapapansinin nyo, andun yung mga fuse malapit sa battery. In case na magkaroon ng problema yung wire ng motor, yung fuse lagi ang unang puputok bago yung pagkasunog ng motor. Testing muna natin to bago tayo mag-finalize. Ayan, kaya payo ko ng mga sira sa inyo, lagi nyo balutan ng electrical tape lagi dito. Lagyan nyo ng hose. Pati dun sa pinakababa niyan, lagyan nyo ng yung hose na ganito. Para di masira yung ECU natin. Kabit muna natin, tapos tingnan natin maya maya yung result. Ayan, dilayo pa tayo ni sir. Galing pa ng Isabela to. Sa Ruas na sir? Sa Ruas? Ruas sir. Taga Ruas pa yan si sir. Sinadya talaga tayo rito. Kasi noon pa tayo napapanood simula nung pandemic pa. At yun din ako nagsimula nung pandemic din. At siyempre hindi mawawala si Kapulong. Yan. Kanang kamay niya yan eh. Ni Mike yan eh. Ito yung asset ni Mike. Yan. Hindi mawawala dapat yan ha. Sisuwin mo nga muna to tol. Si Boy Top din. Tagalong muna. Okay, ito na yung motor ni sir. Ikabit na rin natin yung kanyang headlight. At ngayon, ititesting naman natin yung kanyang dual contact. At ito yung switch niya. Sa MDL tayo mga sir. Tapos sa busina. Tapos sa busina naman. Yung sa stock niyan. Tapos kapag pumindot ka ng button dito sa may baba, sa ibaba niya,
loud horn naman. Hindi na natin nilagyan ng passing kasi hindi naman natin kailangan yun. At hindi rin kailangan ni sir. Gusto nyo lang yung simple lang na parang ganyan. Yung rail nya dito nakalagay sa pinakailalim. Kaya hindi siya masyadong pansinin. At ito, dinadiagnose na ni Kapulong dahil naglinis tayo ng throttle body, tanggal tayo ng socket. Kapag wala naman kayong diagnostic tools mga sir, yung paper clip lang yung gamitin nyo. Meron akong tutorial kung paano mag-ano doon mga sir. Yun na lang yung hanapin nyo. MDL taas. Yan. Busin na ka, busin na. Tama na, nakakabulao tayo. Ayan, makakuwi na rin si sir. At tapos na rin tayo nag full PMS. Ayan, ganito na lang yung video natin mga sir. At ingat kayo sir. Salamat sa pagpunta.